Sa isang iglap na nagbabago ang kapalaran ng tao, minsan dahil sa isang desisyong hindi mo inaasahang magpapakilala sa'yo sa taong tadhana mo palang hinihintay. Ganyan ang nangyari kay Lian, ang ulilang bata na buong buhay ay inabandona, iniwan, at pinabayaan hanggang sa araw na tuluyang itinaboy siya mula sa tanging bahay na inaakala niyang kanlungan. Basang-basa siyang lumabas ng maliit na barong-barong. Nakayuko, may hawak na supot na may kaunting damit, at luha ang hindi niya mapigilan. Wala siyang magagawa, iyon na ang huling babaeng nagsabing aalagaan daw siya. Pero nang mawala ng trabaho ang babae, si Lian ang unang isinakripisyo. Wala na akong pangtusto sa'yo. Humanap ka ng matitirhan, iyon ang mga huling salitang tumama sa puso niya. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, ramdam niya ang gutom, pagod at takot. Pero mas malakas pa rin ang lungkot. Wala siyang pamilya. Wala siyang titirhan. Wala siyang kahit sino. Hanggang sa napatingin siya sa malayo, isang itim na sasakyan ang huminto sa tabi ng daan. Mabagal. Maingat. Parang may hinahanap. Hindi niya ito pinansin dahil hindi naman siya importante para mapansin ng kahit sino. Kaya nagpatuloy siya, yakap ang manipis niyang bag. Pero isang malalim at malamig na boses ang pumigil sa kanya. Anong ginagawa mo dito mag-isa? Nilingon niya ang boses at nakita ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling coat, nakapustura, at may presensyang parang hindi galing sa lugar na iyon. Malinis, matikas, at mukhang mayaman. Pero kakaiba, hindi siya nakakaramdam ng takot. Para bang may mabuting aura ang lalaki. Ako po, nag-aalangan niyang sagot. Wala po akong. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil biglang nanlaki ang mata ng lalaki. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa, hindi dahil sa dumi o itsura niya, kundi para bang may nakita itong matagal nang nawawala. Sabihin mo ang pangalan mo, tanong nito, may bahid ng pagkabigla. Lian po. Huminto ang lalaki. Parang may kung anong kumurot sa puso nito. Tila may alaala na biglang sumulpot. Lian, mahinang ulit nito. Ilang taon ka na? 10 po, sagot ng bata. Muling tumigil ang lalaki. Halata sa mukha niyang nagugulat, nag-iisip at parang may tinatamaan sa puso. Hindi iyon basta pagkahabag lang, mas malalim, mas personal. May magulang ka ba? Tanong ulit ng lalaki. Umiling si Lian, hindi na nagkunwari. Wala na po. Matagal na silang wala. At doon, kita niya mismo sa mga mata ng lalaki ang pagbagsak ng isang bagay na matagal na nitong tinatago. Pangungulila, sakit, at isang uri ng pag-asa na halos hindi niya maipaliwanag. Sumama ka sa akin, anito, mababa pero puno ng emosyon. Nagulat si Lian. Pipo. Pero hindi niya naman ako kill. Kilala kita, putol ng lalaki, marahan pero sigurado. Matagal na kitang hinahanap. Kinabahan at kinuryente ang puso ni Lian. Ihinahanap po. Lumapit ang lalaki at lumuhod sa harap niya upang magpantay sila ng tingin. Hindi ka basta bata sa lansangan, sabi nito, mabigat pero tapat. May koneksyon ka sa buhay ko na hindi mo alam. At ngayon oras na para malaman mo. Hindi makahinga si Lian. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero naramdaman niyang hindi ito kasinungalingan. May kakaibang init sa tono at isang uri ng lambing na hindi pa niya nararanasan. Tara na, dagdag ng lalaki, marahang inaabot ang kamay niyang nanginginig. Hindi ka na muling papalayasin. Hindi ka na muling mag-iisa. Marahan siyang humawak. Pagdampi pa lang ng kamay niya, may sumiklab na kakaibang pakiramdam. Hindi takot, hindi pangamba kundi parang sa unang pagkakataon, may lugar siyang paglalagyan. At sa sandaling sumakay siya sa mamahaling sasakyan, hindi niya alam na ang lalaking nagligtas sa kanya ay hindi simpleng milyonaryo. Ito ang prinsipe ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa, at ang dahilan kung bakit parang kilala siya nito, ay lihim na magbabago ng buong pagkatao ni Lian. At sa gitna ng katahimikan, huminga ng malalim ang lalaki bago bumulong, halos hindi marinig ng bata. Kung tama ang hinala ko, ikaw ang huling bahagi ng buhay na ninakaw sa akin. Nang marinig ni Lian ang bulong ng lalaki, napatingin siya rito, hindi sigurado kung dapat ba niyang itanong kung ano ang ibig sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, kusa ng pinaandar ng driver ang sasakyan at unti-unting lumayo ang mundo na dati niyang kinabibilangan. Tahimik ang loob ng kotse, pero hindi iyon nakakatakot.
Malinis, mabango at parang hindi dapat maupuan ng isang batang kasing dumi niya. Kaya dahan-dahan niyang iniangat ang paa, parang natatakot na baka madumihan ang carpet. Napansin iyon ng lalaki. "Huwag mong intindihin yan," sabi niya, bahagyang nakangiti. "Mas mahalaga ka kaysa sa carpet." Napayuko si Lian, napahiya pero hindi niya maitatangging may tumama sa puso niyang hindi niya maipaliwanag, isang uri ng pag-aaruga na ngayon lang niya naramdaman. Tumingin siya sa bintana, pero hindi niya mapigilang sumulyap muli sa lalaki. "Sir, pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo?" Maingat niyang tanong. Huminga ng malalim ang lalaki bago sumagot, "Ramil." "Ramil Valerio." Nanlaki ang mata ni Lian. Kahit mahirap lang ang buhay niya, hindi lingid sa kanya ang pangalang iyon. Kilala sa buong bansa. May-ari ng malalaking kumpanya. Karaniwang napapanood sa G. Bakit niyo po ako hinahanap?" tanong niya, halos pabulong. "Hindi ko naman po kayo kilala." Sinandalan ni Ramil ang upuan, nakatingin sa kanya na parang may sinusukat sa bawat galaw niya. "May matagal ng sekreto ang pamilya ko," mahina niyang sabi. "At matagal ko na ring sinusubukang itama yon." Hindi nakasagot si Lian. Hindi niya alam kung ano ang dapat maramdaman, takot ba, tuwa o kaba. "Lian," tawag ni Ramil, at may kakaibang lambing ang boses nito na para bang kilala talaga siya. "Nagkaroon ako ng anak na kasing edad mo. Pero tinago siya sa akin. Pinaniwala ako ng mga taong pinagkakatiwalaan ko na namatay siya." Kumislap ang mata ni Lian, hindi dahil alam niya ang sagot, kundi dahil may kutob siyang malapit na sa katotohanan. "Sir, ibig niyo po bang sabihin hindi niya maituloy?" "Hindi ko pa alam," sagot ni Ramil, tapat pero mabigat. "Pero nang makita kita kanina parang may bahagi ng puso kong matagal ng patay na biglang nagising." Tumulo ang luha ni Ramil at hindi niya iyon tinago. Hawak-hawak niya ang sariling palad, parang pinipigilan ang emosyon. "Kung mali man ang hinala ko, handa akong tanggapin. Pero kung tama, di." Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Lian. "Hindi na kita mawawala pa." Hindi alam ni Lian kung dapat ba siyang lumayo o lumapit. Pero hindi niya nagawa ang unang opsyon. Sa halip, marahan niyang tinapik ang kamay ni Ramil, parang batang sabik sa init ng isang tunay na ama. "Sir, kahit anuman po ang totoo, salamat," mahina niyang bulong. "Matagal ko na pong gustong may tatawag na pamilya sa akin." Hindi ito pinigilan ni Ramil. At sa unang pagkakataon, yumuko siya, isang milyonaryong nakaluhod sa harap ng batang hindi niya sigurado kung anak niya nga ba, pero siguradong may puwang sa puso niya. Habang papasok sila sa isang napakalaking mansyon, hindi alam ni Lian na sa likod ng pintuang iyon, may taong hindi natutuwa sa pagdating niya. Isang taong handang gawin ang lahat para maiwasang mabunyag ang katotohanan na matagal na niyang tinatago. Pagbukas pa lang ng malaking pintuan ng mansyon, agad na bumungad ang malamig na hangin mula sa loob, hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa presensya ng mga taong tila hindi sang-ayon sa pagdating ng isang batang payat, marumi, at tila hindi nababagay sa marangyang lugar na iyon. Tahimik si Lian, nakadikit sa gilid ni Ramil, halos takot nang maglakad sa sahig na kumikintab na parang salamin. Ang bawat tunog ng yabag niya, parang masyadong malakas, masyadong mali. At doon, mula sa dulo ng malawak na hagdanan, may isang babaeng bumaba, matikas, maganda, nakagintong alahas, at may matang parang sanay mamuna. Si Agatha, ang kapatid ni Ramil. "Kuya," malamig nitong bati. "Sino yang bata?" Hindi sumagot si Ramil agad. Tumingin muna siya kay Lian na halatang biglang kinabahan. Gusto nitong magtago sa likod niya, pero pinilit manatiling nakatayo. "Kasama ko siya," sagot ni Ramil sa isang tonong hindi pwedeng questionin. Pero hindi nagustuhan ni Agatha ang sagot. "Kasama?" Tinaasa nito ang isa niyang kilay. "Sa itsura niyang yan?" "Kuya, hindi ka tumatanggap ng basta-bastang." "Agatha." Pinigilan ni Ramil, mariin, hindi sumisigaw pero ramdam ang babala. Nanahimik ang babae, pero sumulyap kay Lian mula ulo hanggang paa. Hindi bilang bata, kundi parang basurang napadpad sa loob ng mansyon. "Alam mo bang delikado yan?" bulong nito, hindi lingid kay Lian ang paghamak. "Hindi natin kilala ang batang yan." "Paano kung?" "Alam ko kung anong ginagawa ko," putol ni Ramil, mas maalab ngayon ang boses. "At ayokong marinig ko pa ang ganyang tono sa harap niya." Nagpanting ang tenga ni Agatha. Hindi sanay mapagsabihan.
Pero sa halip na makipag-away, ngumiti siya, isang ngiting halatang puno ng panlilinlang. Siyempre, kuya, sagot nito. Kung anong gusto mo. Lumapit ito kay Lian, yumuko ng kaunti at mumiti ng peke. Welcome. Lian, anya, pero hindi nagbabago ang lamig ng mata. Sana maging mabuti ang samahan natin. Hindi makatingin si Lian. May kutob siyang hindi siya gusto ng babae, at hindi basta hindi gusto. May halong takot o galit, parang may alam itong hindi dapat malaman ng iba. Pero bago pa lumala ang tensyon, dumating ang isa pang tao, si Mang Berting, ang matagal ng katiwala ng mansyon. Halos naiyak ito nang makita ang bata. Nako, Senyorito Ramil, nanginginig ang boses nito. Magkasing-kasing po ang mata ninyo nitong bata. Para kayong mag-ama. Hindi nakapagsalita si Ramil, pero sa likod ng tingin niya, may apoy na muling nabubuhay. At si Agatha? Hindi na naitago ang biglang pagdilim ng mukha. Berting, malamig nitong tawag. Kasama ka ba sa? Hindi na niya natapos dahil nagsalita ulit si Ramil. Dadaling ko siya sa dating kwarto. Napalunok si Agatha. Ay, Elsie. Kuya, hindi iyon pwedeng. Pwede, mahinahon pero mariing sagot ni Ramil. At may dahilan. Muling sumimangot si Agatha, pero wala na siyang nagawa. Nilingon niya si Berting na parang may ibig sabihin. At si Berting? Halatang nag-aalangan, parang mailihim na gustong ilabas pero hindi makapaglabas. Habang umaakyat sila sa hagdan kasama si Ramil, hindi mapigilan ni Lian ang magtanong. Sir, bakit po parang galit siya sa akin? Huminto si Ramil sa gitna ng hagdanan at tumingin sa kanya. Hindi siya nagmadali, hindi rin nagsinungaling. Dahil natatakot siya, sagot nito. Natatakot saan? Umusad si Ramil, marahang hinawakan ang balikat niya. Na baka ikaw ang batang matagal nilang itinago sa akin. Nanlamig ang buong katawan ni Lian. At sa ibaba ng hagdan, si Agatha, nakatingin sa kanila mula sa anino, ay hawak na cellphone at may kausap sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, bulong nito, malamig at puno ng galit. Hindi siya makakabuo ng kahit anong patunay. Hanggat nandito ako, hindi niya malalaman ang totoo. Pagtapat nila sa pinto ng dating kwarto, napansin agad ni Lian na kakaiba ang pakiramdam ng lugar. Kahit sarado ang pinto at tahimik ang paligid, may bigat sa hangin, parang may nakatago, may iniingatan, o may tinatamnan ng alaala. Marahan itong binuksan ni Ramil. Pagpasok nila, sumalubong ang malamlam na liwanag ng kwarto. Malinis pa rin, walang alikabok, parang pinapangalagaan kahit walang nakatira. May maliit na kama, may laruan sa isang sulok, at may lumang kabinet na para bang hindi nagagalaw mula noong huli. Napatingin si Lian sa paligid. Hindi niya maintindihan kung bakit nangingilabot siya sa lugar at bakit parang pamilyar ang ilang bagay. Tahimik lang, bulong ni Ramil, marahang tumayo sa likuran niya. Kung may maramdaman kang kahit ano, sabihin mo sa akin. Lumapit si Lian sa kama. Napansin niya ang maliit na stuffed toy na nakaupo sa gitna, isang lumang teddy bear na may kupas na ribbon. Parang inaakit siyang hawakan. Dahan-dahan niyang inabot iyon. At pagdampi ng kamay niya, biglang parang may flash ng imahe na dumaan sa utak niya. Hindi malinaw, pero sapat para patigasin ang katawan niya. Isang boses ng babae. Isang sigaw. Isang malamig na gabi. Isang kamay na humihila sa kanya palayo. Isang lalaking umiiyak pero hindi niya makita ang mukha. Lian, nag-aalalang tanong ni Ramil. Okay ka lang? Nabitawan ni Lian ang teddy bear at tumalon iyon pababa sa sahig, parang naramdaman ang bigat ng naalala niya. Ako po ba dati nakapunta dito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Tumingin si Ramil sa kanya, hindi sumagot. Pero malalim ang tingin nito, parang iniisip kung sasabihin na ba niya ang totoo. Hindi ko alam, sagot nito sa huli. Pero may mga bagay na kailangan nating tuklasin ng dahan-dahan. Tumingin si Lian ulit sa paligid, sa mga laruan, sa dingding, sa maliit na mesa. At doon, may isang bagay na pumukaw ng mata niya. Isang lumang larawan na nakasiksik sa gilid ng lampshade. Parang sinadyang itago, pero hindi buong naitago. Dahan-dahan niya itong kinuha. Nakita mo ba, hindi natuloy ni Ramil ang sasabihin nang makita rin niya ang hawak ni Lian. Isang litrato. Litrato ng sanggol na may bilog na birthmark sa balikat.
At sa tabi ng sanggol, nakayakap at nakangiti si Ramil. Pero ang ikinatigil ni Lian ay hindi iyon, kundi ang birthmark. Parehong-pareho ng nasa balikat niya. Napatras si Ramil, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng emosyon. Halos matumba siya habang nakatitig sa litrato, tapos kay Lian tapos sa balikat ng bata. Hindi't bulong niya, nanginginig ang boses. Hindi pwedeng magkamali. Dahan-dahan siyang lumapit kay Lian, halos hindi makahinga. Lian, mahinang sabi ni Ramil, nangingilid ang luha. Pakita mo sa akin ang balikat mo. Hindi gumalaw si Lian. Hindi niya alam bakit nanginginig ang kamay at tuhod niya. Pero unti-unti niyang itinaas ang lailayan ng damit niya. At doon, kitang-kita, buong-buo, hindi maikakaila, ang birthmark. Parehong-pareho ng nasa litrato. Napasapo si Ramil sa bibig, tuluyang nadurog sa sariling harapan. Hindi niya inalintana kung may nakakakita. Hindi niya inalintana kung sino ang makakarinig. Lian, halos hindi lumalabas ang boses niya. Anak kita. Nakapako si Lian sa sahig, hindi gumagalaw, hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung paano huminga. Hindi niya alam kung paano i-process ang nararamdaman niya. Pero bago pa siya makakapagsalita, biglang may malakas na tunog sa pintuan. Blag! Mabilis itong sinara mula sa labas. Sinundan ng kaluskos ng kandadong iniikot. At mula sa labas, narinig nila ang malamig na boses ni Agatha. Huwag kayong umasa na makakalabas kayo agad. Hindi ko hahayaang masira ang pinaghirapan ko ni tatay ni pamilya natin para lang sa batang pulubi. Tumawa siya, isang tawa na puno ng takot, galit at paninindigan. At kung kailangan kong tapusin ang lahat ng ito gagawin ko. Nanlamig ang dugo ni Lian. Habang si Ramil, nag-iba ang mukha, hindi na takot ang naroon kundi determinasyon. Hindi ka na muling mawawala, mahinang bulong niya kay Lian habang humahawak ng mahigpit sa balikat ng bata. Kahit anong mangyari ilalabas kita rito. Kinabukasan, dumating ang isang hindi inaasahang bisita sa mansyon, isang babae na elegante ang pananamit, ngunit may malamig na titig. Prince Adrian, kailangan nating pag-usapan ang ilang bagay, wika niya, at tila mailihim na dala na pwedeng magdulot ng kaguluhan. Mara, na nakatayo sa gilid, ay nakaramdam ng kakaibang pangamba. Sino ito at ano ang layunin niya? Ngunit bago siya makapagsalita, lumapit si Prince Adrian at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Mara, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala, sabi niya, ngunit sa ilalim ng kanyang matatag na tinig, may bahagyang pangambaring nakatago. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap sa pagitan ni Prince Adrian at ng misteryosang babae, nakaramdam si Mara na may mga lihim na unti-unting nabubunyag, mga sikreto na pwedeng sirain ang tiwala na mabagal na niyang nabuo. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang pag-uusap, isang kakaibang pangyayari ang naganap, biglang naputol ang kuryente sa buong mansyon at ang mga ilaw ay namatay, naiwan silang nakatayo sa dilim. Sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin at ang malayong yabag ng taong hindi nila kilala. Prince Adrian, bulong niya habang nakatingin sa anino na dahan-dahang lumalapit. Manatili ka sa akin, Mara, sagot ni Prince Adrian, at mahigpit niyang niyakap si Mara bilang proteksyon laban sa misteryosong panganib na unti-unti nilang nararamdaman. Sa dilim na iyon, nagsimula ang isang bagong kabanata ng kwento, isang laban hindi lamang sa mga taong may masamang balak, kundi laban sa mga lihim at trahedya na matagal nang itinago sa kanilang paligid. Habang unti-unting bumabalik ang liwanag, napansin ni Mara ang isang pinto sa dulo ng koridor na bahagyang nakabukas. Isang malamig na hangin ang sumilay mula rito, at may kakaibang pakiramdam siyang lumalapit sa kanya. Prince Adrian, may naramdaman ka ba? Tanong niya, nanginginig sa halong takot at kuryosidad. Sagot ni Prince Adrian, hawak ang kamay niya ng mas mahigpit. May taong nagtatangkang pasukin ang mansyon at hindi ito basta-basta estranghero. Dahan-dahan silang lumapit sa pinto. Sa loob, nakita nila ang isang silid na puno ng lumang dokumento at larawan, mga larawan ng pamilya ni Prince Adrian at ilang lihim na dokumento na tila matagal nang itinago. Ngunit bago pa man sila makapag-analisa, biglang pumasok ang misteryosang babae na dati nilang nakita. Hindi niya dapat makita ito, wika niya, may halong galit at pangamba. Mara, na ngayon ay puno ng tapang, tumindig. Sino ka? Ano ang ginagawa mo rito?
Umiti ang babae, ngunit hindi ito nakangiti ng kabutihan. May mga bagay na mas mabuti pang manatiling lihim, ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng lihim ay nananatiling ligtas. Sa isang iglap, may naramdaman silang kakaibang galaw sa likuran nila, parang may humahakbang, ngunit walang makitang tao. Ang tensyon ay lumaki at pareho silang nakaramdam na ang bawat sandali ay maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Prince Adrian ay tumingin kay Mara at ang mga mata nila ay nagtagpo sa isang sandali ng katahimikan bago ang kanilang susunod na hakbang. Alam nilang kailangan nilang harapin ang misteryosong panganib at handa na silang labanan ang anumang darating, kahit na ang kalaban ay mas malakas at mas tuso kaysa sa kanilang inaasahan. Habang nakatayo sa silid, biglang may narinig silang mabigat na yabag sa hagdanan na parang may taong dahan-dahang pumapasok sa mansyon. Si Mara ay nagdula sa takot, ngunit hawak ni Prince Adrian ang kanyang kamay ng mahigpit. Mara, huwag kang aalis sa tabi ko, bulong niya, habang sinusubukang alamin kung saan nagmumula ang galaw. Mula sa dilim, lumabas ang isang anino, isang lalaki na may itim na suit at maskara sa mukha. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Akala niyo baligtas kayo dito. Lahat ng lihim niyo ay malalaman, wika niya, at unti-unting lumapit sa kanila. Mara ay nanginginig, ngunit isang bagay ang tumimo sa kanyang puso, hindi siya papayag na takutin ng sinuman. Sino ka? Ano ang gusto mo? Tanong niya, sinusubukang maging matatag. Ngunit bago sumagot ang misteryosong lalaki, biglang bumukas ang pinto sa likuran nila, at ang babae na dati nilang nakita ay lumabas, nanginginig sa galit at takot. Hindi mo dapat gawin ito, sigaw niya, tila may tinatagong lihim na nagbabanta rin sa kanya. Prince Adrian ay mabilis na tumindig sa harap ni Mara. Mara, manatili ka sa akin. Huwag kang lalapit sa kanila, utos niya, ngunit alam niyang kailangan nilang malaman ang katotohanan. Sa sandaling iyon, isang lumang kahon sa silid ang bumagsak sa sahig, at mula rito, lumitaw ang isang dokumento na naglalaman ng pangalan ng misteryosong lalaki at ang kanyang koneksyon sa pamilya ni Prince Adrian. Ang dokumento ay nagbukas ng pinto sa isang lihim na plano, isang balak na kayang sumira sa lahat ng kanilang pinagsumikapang protektahan. Mara at Prince Adrian ay nagtulungan upang unti-unting tuklasin ang sikreto, ngunit alam nilang hindi ito magiging madali. Ang bawat hakbang ay puno ng panganib at ang kanilang tapang ay susubok sa pinakamadilim na bahagi ng mansyon. Habang hawak-hawak ni Prince Adrian ang kamay ni Mara, unti-unti nilang binuksan ang lumang dokumento. Nakita nila ang pangalan ng misteryosong lalaki at ang koneksyon nito sa negosyo at kayamanan ng pamilya ni Prince Adrian. Hindi ko mawari paano niya nalaman ang tungkol sa ating mga lihim, bulong ni Mara habang naninikip ang dibdib sa kaba. Ngumiti ang misteryosong lalaki sa dilim na parang alam niya ang bawat takbo ng kanilang isip. Alam ko ang lahat at ngayon, panahon na para kayo ay magbayad sa nakaraan, wika niya, at dahan-dahang lumapit, dala ang malamig na aura ng banta. Ngunit bago siya makalapit pa ng husto, tumindig ang babae na dati nilang nakita. Sapat na! Hindi mo pwedeng sirain ang lahat, sigaw niya, at sa sandaling iyon, napansin ni Mara na may kakaibang pahiwatig sa kanyang mata, tila may lihim siyang alam na pwedeng baguhin ang takbo ng sitwasyon. Prince Adrian ay mabilis na kumilos, inilipat si Mara sa isang ligtas na sulok at humarap sa misteryosong lalaki. Kung gusto mong sirain ang pamilya ko, dapat mo ring harapin ang kahihinatnan, wika niya, matatag at puno ng determinasyon. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang isang lumang pinto sa likuran nila. Isang grupo ng mga tao, mga tagapagtanggol at loyal na kaalyado ni Prince Adrian, ang dahan-dahang pumasok, handang protektahan sila laban sa sinumang may masamang balak. Ngunit kahit na may tulong, alam ni Mara at Prince Adrian na ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay nagsisimula ngayon, isang laban ng talino, tapang at diskarte, kung saan bawat hakbang ay maaaring magdala sa kanila sa tagumpay o sa kapahamakan. Mara ay huminga ng malalim at habang nakatingin sa mga nakapaligid sa kanila, naramdaman niya ang kakaibang lakas sa kanyang puso. Handa na ako, bulong niya, at ang mga mata niya ay nagtagpo sa kay Prince Adrian, sabay na nakangiti sa kabila ng panganib. Ngunit sa isang iglap, ang misteryosong lalaki ay ngumiti rin, isang ngiti na nagtataglay ng lihim at pagbabanta. Ang laro ay ngayon lang magsisimula, wika niya, at dahan-dahang lumapit, na para bang may nakahandang sorpresa na pwedeng sumira sa lahat ng kanilang plano. Habang lumalapit ang misteryosong lalaki,
dahan-dahang bumaluktot ang kanyang katawan at biglang inilabas niya ang isang lumang susi mula sa kanyang bulsa. Alam niyo ba kung ano ang kayamanang nakatago dito? At kung hindi niyo ibibigay ang lahat, sisirain ko ang lahat ng pinaghirapan niyo, banta niya, at ang mga mata niya ay puno ng kasakiman. Mara ay tumayo ng buong tapang. Hindi mo kami matatakot. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi ka makakakuha ng lahat, wika niya, at tumingala sa kay Prince Adrian na nakahanda ring harapin ang kalaban. Prince Adrian ay mabilis na kumilos. Kung gusto mo ng laban, makakakuha ka nito, sabi niya, at sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang dokumento at inilagay sa ligtas na lugar. Hindi kami natatakot sa mga taong tulad mo. Ngunit alam nilang ito ay simula pa lamang. Ang misteryosong lalaki ay ngumiti at sa isang iglap, isang matalim na liwanag mula sa labas ng silid ang sumiklab, isang distraction na ginawa upang lumikas ang babae na kasama niya. Mara at Prince Adrian ay nagtataka kung saan siya pupunta, ngunit alam nila na hindi sila pwedeng pabayaan ang bawat galaw. Kailangan nating sundan siya, bulong ni Mara, puno ng determinasyon. Habang lumalabas sila ng silid, naramdaman nilang mahigit pang lihim na nakatago sa loob ng mansyon, mga pintuan na matagal nang nakasara, mga silid na hindi nila nalalaman at mga tao na posibleng kaalyado o kalaban. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa kayamanan, sabi ni Prince Adrian habang hawak ang kamay ni Mara. Ito ay tungkol sa kung sino tayo at kung paano natin haharapin ang ating takot. Sa sandaling iyon, isang matinding tunog ng babala ang nag-echo sa buong mansyon. Ang misteryosong lalaki ay hindi lamang isang kalaban, may higit pang plano siyang inilatag, at alam nilang ang susunod na hakbang ay magdadala sa kanila sa isang labanan na puno ng diskarte, intriga, at panganib. Mara ay huminga ng malalim at ang kanyang puso ay puno ng tapang. Handa na ako, bulong niya, sabay na tumingin sa Prince Adrian, at sabay silang pumasok sa koridor, alam nilang ang totoong laban ay nagsisimula na. Habang naglalakad sila sa mahabang koridor ng mansyon, naramdaman ni Mara ang malamig na hangin na dumadaloy sa bawat sulok. Ang bawat pintuan na kanilang nadaanan ay tila may sariling lihim na tinatago, at bawat anino sa dingding ay nagpapahiwatig ng panganib na nakatago sa dilim. Prince Adrian, pakiramdam ko parang sinusundan tayo, bulong ni Mara, hawak ang braso niya ng mahigpit. Alam ko, sagot ni Prince Adrian, matalim ang tingin sa paligid. Kailangan nating maging handa sa anumang mangyari. Hindi lang ito basta laban ng katawan, kundi laban ng talino at diskarte. Sa isang dahan-dahang kurbada, nakita nila ang misteryosong lalaki sa dulo ng koridor, nakatayo sa ilalim ng mahina, ngunit nakasisilaw na ilaw. Ang kanyang ngiti ay malamig at puno ng pang-aasar. Akala niyo ba makakatakas kayo ng walang kaalaman sa totoong plano ko, sabi niya. Mara ay huminga ng malalim at sa kabila ng kaba, nagpasya siyang lumaban sa pamamagitan ng talino. Hindi ka makakontrol sa amin. Kahit ano pa ang plano mo, hindi mo mapipigilan ang tama at katotohanan, sigaw niya. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang bumukas ang isang lihim na pinto sa sahig, at isang hagdan ang bumaba sa dilim, tila nag-aanyaya sa kanila na sundan ito. Ang misteryosong lalaki ay ngumiti. Doon matatagpuan ang susi sa lahat ng lihim na ito at doon rin malalaman kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kayamanan at kapangyarihan, wika niya, habang naglaho sa anino. Prince Adrian ay tumingin kay Mara, at ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng tiwala. Kaya natin ito, Mara. Sabay tayo. At sabay silang bumaba sa lihim na hagdan, patungo sa madilim at misteryosong bahagi ng mansyon, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa ibaba. Isang misteryo na puno ng panganib, intriga, at lihim na pwedeng baguhin ang buhay nila magpakailanman. Tatang Lorenzo. Iho, kailangan mo nang gumawa ng desisyon. Adrian. Alam ko, Tay. Tumingin siya kay Mira, mata sa mata. Adrian. Mira, kaya mo ba akong pagkatiwalaan kahit hindi mo alam kung anong mangyayari paglabas natin dito? Halos di makahinga si Mira. Mira. Adrian, saan mo ba ako dadalhin? Pumikit si Adrian sandali tapos ngumiti ng isang ngiting hindi niya maipaliwanag. Adrian. Sa lugar na kahit sila hindi kayang pasukin. Nag-aalab ang liwanag mula sa butas sa kisame habang patuloy na nagbibitak-bitak ang semento. Umaalingaungaw ang mga yabag sa taas, parami ng parami ang mga tao ng tito ni Adrian. Bumagsak ang isa pang tipak ng bato.
Napayakap si Mira kay Adrian. Mira! Adrian, maubos ang kisam. Hindi na tayo ligtas dito. Tinulungan sila ni Tatang Lorenzo tumayo. Tatang Lorenzo. Iho, kailangan na nating gumalaw bago pa man sila makarating sa pasukan ng vault. Tumingin si Adrian sa likod ng vault, sa parte na puno ng alikabok at lumang kagamitan. Lumapit siya sa isang malaking bakal na kahon at maihinaplos na manipis na guhit sa ilalim. Parang invisible line sa mata ni Mira. Mira! Ano yan? Adrian! Hindi vault ang tinatayo ng tatay ko. Tumingin sa kanila. Kundi exit. Hinila niya ang guhit at biglang gumalaw ang bakal, parang sliding wall na hindi na gumagalaw sa tagal. Kumalansing ang kalawang pero bumukas ito ng sapat para makita nila ang madilim na daanan sa loob. Mira! May lagusan pa? Tatang Lorenzo. Ito ang huling ginawa ng tatay mo bago nila siya traidurin, iho. Ang lagusang hindi nila alam. Makipot, amoy alikabok at lumang papel, at ang sahig ay gawa sa kahoy na halos mabubulok na. Ngunit may hangin sa dulo, hangin ng labas. Habang naglalakad sila, nanginginig pa rin si Mira, lutang ang isip. Mira! Adrian, paano mo nalaman ang tungkol dito? Bakit parang buong buhay mo ay nakahanda sa takas? Hindi agad sumagot si Adrian. Parang may binubuo sa isip. Adrian! Mira, bata pa lang ako, alam ko nang may mali sa pamilya namin. Totoo, mayaman kami. Pero hindi ibig sabihin malinis ang lahat ng ginagawa nila. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Adrian Conti. Noong araw na itinakwil ang tito ko si tatay, wala akong magawa. Bata pa ako, duwag pa. Tumingin si Mira sa kanya. Hindi na iyon tingin ng isang natatakot na tao, kundi ng isang taong dahan-dahang nakakaunawa. Mira! Pero ngayon hindi ka na duwag. Hindi nakapigil si Adrian, umiti siya ng totoo. Ngunit bago niya masagot. Boom! Nag-alog ang buong lagusan. May bumangga sa labas ng vault. Voice, distant, muffled. Basagin ang pinto. Bilisan nyo. Nagpapanik si Mira. Mira! Adrian, mabilis silang makahabol. Tatang Lorenzo. Konti pa, Hija. Ilang hakbang na lang, malapit na tayo sa exit. Huminto sila sa maliit na kwarto na tila walang panibagong pinto. Napakunot ang noo ni Mira. Mira! Wala namang labasan dito. Tumawa ng mahina si Tatang Lorenzo. Tatang Lorenzo. Yun ang sabi ng mga taong gumawa nito para hindi ito matagpuan. Napatingin si Adrian sa kisam, may maliit na bilog na metal. Umakyat siya sa lumang mesa, inabot iyon at pihitin. Umangat ang bahagi ng sahig ng dahan-dahan, parang elevator na lumilitaw. Mira! Adrian, saan yan papunta? Lumapit si Adrian kay Mira. Lumapit siya ng sapat para hawakan ang kamay niya. Adrian! Sa lugar kung saan hindi sila makakasunod. Malumanay. Mira, kailangan kita roon. Napalunok si Mira, nagulat sa bigat ng sinabi niya. Mira! Bakit ako? Huminga si Adrian ng malalim. Adrian! Dahil ikaw ang taong nagpatunay na may mabuti pa ring natitira sa mundong ginagalawan ko. Napasinghap si Mira pero bago pa man siya makalapit. Crack! Bumagsak ang unang bahagi ng lagusan, papalapit na ang mga goon. Nakita namin ang bakas nila. Dito sila. Hinawakan ni Adrian ang pisngi ni Mira. Adrian! Mira, sumama ka. Please! Napatitig si Mira sa mata niya, malalim, puno ng takot, pero may kakaibang tiwala. Unti-unti siyang tumango. Mira! Sige, saan mo man ako dalhin? Ngumiti si Adrian, ngiting may pag-asa. Inakay niya sila papasok sa platform. Habang bumababa iyon. Ay, re. Pumasok ang unang goon sa lagusan. Goon #1. Adrian! Wala kang takas? Nakatayo si Adrian sa harap-harapan habang bumababa ang platform. Sinigawan niya ang goon. Adrian! Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi niyo na kami mapipigilan. Pumikit ang goon sa galit habang sinasarado ang platform. Mira!
Adrian, saan tayo pupunta? Tumikhim si Tatang Lorenzo, nakangiti ng makahulugan. Tatang Lorenzo. Sa lugar na itinago namin ng higit 10 taon. Pause. Sa lugar na pinangalanan ng tatay mo bilang